Ang kumukuti-kutitap na parol naging simbolo na ng Paskong Pinoy at kasabay ng pagbabago ng panahon, nagbabago rin ang anyo nito. Narito ang report. Sa gitna ng maingay na syudad sa dulo ng isang tulay, nakatayo ang isang maliit na tindahan ng parol. Pagpasok pa lang ng Setyembre, eto't abalang-abala na si Mang Archie at iba pang manggagawa sa paglikha ng mga parol at iba pang palamuting pamasko. 10 taon nang gumagawa ng parol si Mang Archie at kahit paminsanan lang sa isang taon ang bugso ng kanyang kita, di niya raw ito kailanman bibitawan. Katunayan, ipinamana na nga niya sa kanyang anak ang sekreto ng kanilang negosyo. Siyempre may edad na ako eh. Simula, kailangan gumagawa. Kaya alam na niya rin lahat. Tulong din sa pamilya ko para katulad ng ginawa niya, tulong sa akin. Kaya tinuloy-tuloy ko na rin. Ang mga parol di lang daw basta simbolo ng kasiyahan at selebrasyon. Nagsisilbi rin daw itong pag-asa sa gitna ng pagsubok. Nung nag-undoy, di lumubog ang mga bahay, ang bili. Triple ang bili. Oo, kasi parang nagbalik loob ang mga tao, natakot siguro dahil sa sila nalubog. Kasabay ng pag-usbong ng Kristyanismo sa Pilipinas noong 1500s, ang pagdiriwang ng Pasko o pagkapanganak ni Kristo. At isa sa mga mahalagang simbolo nito ang parol na tradisyonal nang sinasabit sa mga tahanan. Nung araw, ginagawa natin yan, butas yung gitna niya, nilalagyan natin yan ng kandila. No? Kasi wala pa ng mga elektrisidad nung araw. Merong misa de gallo, ito yung dala-dala natin patungo sa simbahan. No? Para ito rin yung gumagabay ng liwanag para makarating tayo sa simbahan. Ultimo nga buntot na nilalagay sa parol, may kahulugan din daw sa kulturang Pinoy. Ang kahalagahan yan yung hanging amihan na humihihip. No, pag gumagalaw yung buntot, sabihin, Paskong Pasko na talaga. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nagbago ang estilo at disenyo ng simpleng parol. Hindi lang palakihan, pabonggahan din ang mga parol na likha pa mula sa iba't ibang panig ng bansa. Iba't iba man ang estilo, maliit o malaki, payak man o komplikado ang disenyo, na natiling mahalagang simbolo ng Pasko ang mga parol. Isang paalala na kahit sa dilim, may liwanag pa rin makikita. Parang merong therapeutic na effect itong parol na ito pag nakikita mo sa bintana. Para bang kahit wala kang pera, pag malungkot ka, parang lumiligaya at parang masagana ang susunod. Parang may pangako, may promise ito na pag nakita mo yan, pag binigyan ka niyan, gaganda ang buhay mo pagdating ng Kapaskuhan.